Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa umagang ito. Ala, hindi kayo pumalakpak lahat, hindi ako mag-uumpisa. O si Pe at si Lino, hindi ba pumapalakpak? Yung dalawang kuya, hindi pumapalakpak. Si Dodong, hindi pumapalakpak. Si Kuya Jack, hindi pumapalakpak. Ayan, para magising po tayo kasi sa oras na to, masarap matulog kasi malamig na, di ba? So, ayan po. Sabi nga ni Kuya Jess kanina, Christology, may mga napasadahan na tayo, may mga napatnood na tayo, may mga nabasa na tayo. At the same time, pag sinasabi natin kasing Christology, syempre, the doctrine of Jesus Christ, di po ba? So, nabanggit na rin kanina ni Kuya Jess, yung kapanganakan ng ating Panginoon. But, before that, syempre, may pinagmulan bago ang pagsilang ng atin pong Panginoon. Di po ba? Lahat ay may pinagmulan. Sabi nga, kung ang Genesis chapter 1, ano ang topic pagdating sa Genesis chapter 1? Bible drill na tayo! Creation! Praise God! Talaga naman, naghanda na sila. Eh, ang Genesis chapter 2? Hala! After ng creation, di ba? Eto, para ano tayo, dito tayo mag-base. Pero before that, sabi ni kumpare ni Pastor Julius na si David Hacking na nagiging kumpare ko na din. Sabi po dyan, part of the reason why the doctrine of salvation has lost a lot of its impact upon this culture is the refusal, either by neglect or by deliberate purpose, to deal with sin and depravity. Apparently, people are not into negativism today, they into positivism. So we don't want to hear how bad we are. We want to hear about how good we can be. Totoo o hindi? May partly na totoo, may partly na hindi. Lalong-lalo na nung wala pa po or hindi pa po natin tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas natin. Ayaw nating marinig kung gaano tayo kasama. Kung minsan din, madalas, kung nagkakasala din tayo, madalas, hindi rin umaamin. Tama, mali. Lalo na pag lugmok or lumalangoy ka sa kasalanan, wala yung repentance, wala yung, hindi ko yun ginawa. So yan po yung sabi ni David Hacking. But before, sige, mamaya po tayo. Ayan pa. Ayan, ba't lumabas na siya kakaagad? So, ang ating pong topic for today is, pabasa po. Hindi yung na-fall tayo kay ate or hindi tayo na-fall kay kuya. But before that, let's pray po. Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, Lord God, thank you so much for this wonderful morning. Thank you, O God, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa kapahingahan sa buong magdamag na muli, Panginoon, Lord God, dinala mo ang aming mga panyapak sa lugaring ito para ikay papurihan, pasalamatan, Panginoon. Lord, truly, Panginoon, O God, that you are our Creator, O God. We are your creation. Kaya, Lord, sa oras na to, pag-aaralan po namin, O God, kung paano mo kami nilikha, Panginoon, sa mundong ibabaw. Salamat, O God, sa mga nilikha mo, Panginoon, na siya, Panginoon, Lord God, yung nagagamit po namin sa mga oras na to. Thank you so much, O God. And thank you rin, O God, sa mga unang magulang po namin, O God. Lord, ikaw na po ang bahala. Control mo, Panginoon, yung signal po namin. Mag-focus po kami, Panginoon, sa amin pong pag-aaralan sa oras na to. Maraming pong salamat. Inaangkin na po namin ng katagumpayan mo sa oras na to. At binabalik po namin lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba at pagtakila sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. So our topic for today is the fall, or yung tinatawag po natin kung paano nagkasala ang tao. Sabi ko nga, may pinagmulan bago ipinanganak ang atin pong Panginoon. Ayan, ito po yung haganapan bago nangyari ang pagkakasala ng tao. Ito yung matatagpuan sa Genesis 2.
Ito yung time na sino yung unang tao nga pala? Si Adam. At yung babae na ibinigay sa kanya ng Panginoon na kanyang katuwang ay si Eve. But, before niya pangalan ng Eve, ang tawag ng Panginoon kay Eve ay babae or woman. Ayan. So, man in its perfect state. Nung wala pang kaganapang pagtutukso, man in its perfect state. Andoon perpekto pa yung kanilang pamumuhay. Doon sa chapter 2, sabi din dito sa Biblia, ang halamanan ng Eden. So sabi po dyan, God breath is the life of man na matatagpuan po natin sa verse 7. Saan hiningahan ng Panginoon si Adan? Sa nostril. Ayan. Tandaan niyo yung mga yun. Baka mamaya lalabas yan sa inyong mga sa Bible drill. Sabi po dito, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Ayan, kung tutuusin to, pang grade 1 di ba? Next, God put man in a pleasant and sustainable environment. Saan yung environment na yan? Sa Eden. Sabi niya po sa Tagalog, pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakakalugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa ayan, alam na alam. Praise God po. Next po tayo is, God gave man a duty. Verse 15. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Yan po ang ibinigay ng Lord na duty ni ayan, very good. Next po tayo. God told man what not to do and its consequence. 16, 17, alam niyo po, nung nagbabasa po ako, sobrang na-appreciate ko po ang Tagalog. Sabi po dito, sa 16, ayan, 16. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, wag na wag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Sino po ang may sabi nun? Si Lord. Ngayon, ang tanong, sa mga council, please don't raise your hand. Ngayon, sino ang may kasalanan? Babae o lalaki? Raise your hand. Babae. Ang may kasalanan. Raise your hand. Raise your hand, please. Okay. Kita tayo sa video. Sino ang nagsasabing may kasalanan ang babae? Raise your hand, please. Walang parusa. Nagtatanong lang si nanay. Okay. Uulitin ko. Babae o lalaki? Okay. Itaas ang kamay ng mga babae ang may kasalanan. Si Fidel, kanina nakita ko si Kuya Jojo. Si ate, babae, lalaki. Nagbago ang isip. Ngayon, lalaki. Raise your hand. Okay. Okay. Nakita nyo Nakita nyo kung sino nagtaas sa babae, sa lalaki. Yung mga neutral lang. Both. Okay. Ngayon, sabi sa Facebook, babae naman kasi lagi babae lagi ang may tama. So dito, tatandaan po natin Tatandaan po natin yung mga nagtaas ng kamay, babae o lalaki. Ano ang sinabi ng Diyos? Okay. Okay. Sige, go on tayo. Before the fall, nasa Genesis pa rin po tayo. Okay. God make a helper suitable for man. 18 to 21. Ipaparaphrase ko na lang.
Di ba? Hiningahan niya si Adan, nagkaroon ng buhay, tapos saan parte ng katawan ni Adan kumuha ang Panginoon? Okay, sa kanyang tadyang para magkaroon ng kanyang mga asawa. Tanggapin na natin ang katotohanan, nakasaad sa Biblia, helper. Pero, kaya, helper. So, mga nanay, mga babae, ayan, nasa Biblia po yan. Kaya, pero sabi dyan, eto naman tandaan yung mga lalaki. Oh, God made a woman out of a... Kaya dapat, kayong mga lalaki, mamahalin nyo kami. At tayong mga babae, mamahalin natin sila kasi doon tayo galing sa kanila. Ayan. Next. Ayan ang meron si Adan at Eva before the fall. Perpekto ang kanilang relationship. Ayan. Walang away, walang tuyuan muna dyan. Wala yan. Oh, amen daw, sabi ni Kuya Eman. Okay. Perfect as they were created. Ayan, syempre. Ibaba daw natin. Ayan. Syempre, ayan. Ang naglikha sa kanila, okay na po ba? Perpekto. Syempre, pag ang Lord maglilikha, syempre, sabi nga niya, di ba? Nilikha tayo, nakawangis niya. Amen? Amen. Okay. May natututunan po? Okay, yung tanong nyo po mamaya na lang, ha? Ayan, next tayo. Adam and wife, perfect state. Sabi ko nga kanina, perpekto pa ang lahat. Sabi dyan, pakibasa nga po. Yan ang meron si Adam and Eve when they are created. Yan ang kanilang relasyon sa isa't isa. Ayan. Sabi naman po dito, though Adam and Eve were created innocent, kasi nga wala pa, kumbaga perfect pa yung relasyon nila, they are created righteous. Andun pa yung kabanalan, andun pa yung, okay, andyan yung righteous. Pero, sabi dyan, righteousness is innocence maintained in the presence of temptation. Andyan na. Mapapatunayan na natin sabi nga, pag nakakaharap na tayo ng temptasyon. Yung ating kayang kabanalan, mananatili pa pag andyan ang temptasyon. Sabi natin, ang kasalanan, hindi nang galing sa Panginoon yan. Temptasyon, hindi rin yan galing sa Panginoon. Kanino galing? Kay Satan, kay devil, o sa kaaway. Pero sabi, magiging kasalanan lang ang isang kasalanan pag nag-dwell ka sa temptasyon. Okay? So, next po tayo. Ayan, eto tayo magpo-focus ngayon sa 5 ito. What is Genesis chapter 3? Alam nyo, nakakatuwa na dito sa chapter na to, mas malalaman natin ang mga bagay-bagay. Yung laging nasa isip natin is babae ang may kasalanan. Pero dito, makikita natin kung sino talaga ang tunay na may sala. Ayan. Ayan. Oo, kung sino talaga ang may sala. Sabi dyan, sa unang pag-aaralan po natin, nakasad po dyan, the craftiness of our enemy. Sino nga po ba ang ating enemy? The serpent of old or the devil. Dyan po muna tayo. Pero basahin ko, falling into temptation, the effect of sin and man's tendency cover his sin by his own work. Ano yung response ng Panginoon? Siyempre, andon yung judgment. At saka, itong panghuli, ito yung sobrang yayakapin po natin. God's grace and provision. Ayan. Ready na po ba tayo na malaman kung sino talaga ang may sala? Ready na. Ayan. So, pag sinabi po natin craftiness, ayan. Ayan.
Sabi po dyan, the craftiness of the enemy. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Binaliktad ba? Sabi ng woman, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Sino dito ang serpent na nagsasalita? Ito ba? Amen. So eto, sino na ang nandito? Babae. Ayan. Dito, sa senaryo na to, may napansin po ba kayong mali or wala? Meron. Ano yung napansin yung mali dito? You will die? Sabi po niya kanina sa Genesis 2:7, we may eat. Okay. Walang exclusion. Okay. So, Genesis 3:2. Ayan. Sige, ulitin natin ha. Tumugon ang babae, hindi naman ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon, pag kami raw ay kumain. Kumain ng bunga nito, humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Pero ano ang sabi sa Genesis 2:16-17? Sige po, buklat-buklat tayo para nang sa ganon, bawat mga mensahe or nakalagay dito, maliliwanagan po tayo. Okay. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bunga sa halamanan. 2:17. Sabi dito, maliban sa puno ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, wag na wag mong kakainin ang bunga iyon. Mamamatay ka pag kumain ka niyon. So, andito to. You will die. How about this? Okay. So, ibig sabihin, ano ang ginawa ni Eva? May dagdag. Meron siyang idinagdag sa salita ng Panginoon. Okay, babae na doon kung may kasalanan, sabi ni Pastor Julius. Buklatin po natin ang Deuteronomy chapter 12, verse 32. Sabi nga ni Kuya Jess yata, kung hindi ako nagkakamali, si Jess, na kailangan, pag nagturo ka dito sa harap, kailangang walang dagdag, walang bawas. So, anong sinasabi po sa Deuteronomy 12, verse 32? Whatever I command, Okay po. whatever I command, be careful and observe it. You shall not add to it nor take away from it. Oh, so nakita po natin dito na nagdagdag si Eva. Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, huwag niyong kakainin. Huwag kayong kumain. Kasi pag kumain kayo, kayo'y mamamatay. So, ibig sabihin, nagdagdag si Eva. Ngayon, mamaya malalaman din natin kung bakit si Eva nasabi niya yan. Next slide po tayo. Ayan, nauna na. See that you do all I commanded you, do not add to it or take away from it. At sinasabi din po sa Psalm 119 verse 9 to 11, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So pinapakita dito ang pagiging masunurin natin sa salita ng Panginoon. Pag sumusunod po tayo, dapat walang dagdag, walang bawas. Amen po ba doon? Amen. Next slide tayo. Eto na. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, ano yung sinabi ni serpent, at kung ano yung response ni or sinabi rin ng woman. Sabi ng Lord, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Kanino sinabi ng Panginoon na huwag kakain? Kanino? Kanino?
O, ba't di kayo makapagsalita mga lalaki ngayon? Si Adan. Ngayon naman, si craftiness or si mapaglinlang, ito ang expertise ng devil, ang manlinlang. Sabi niya dyan, he said to the woman, did God really say you must not eat from the tree in the garden? You will not certainly die, sabi niya. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Para lang yung sa katrabaho mo. Pre, atin ako ngayon. Huwag ka nang umatin. May sabong ngayon. Ganon, di ba? Doon magaling ang kaaway. Sabi naman ng woman, ayan, mga babae, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it. It or you will die. So nakita po natin, no, yung kaibahan ng sinabi ng Panginoon kay Eva. Ngayon, lalaki, babae. So, sino ang may responsibility? Who is the head of the family? Adam. Si Adam. Ngayon, kayong mga lalaki, sabi nga, dapat kayo above the woman. Kaya dapat, tama sa Ate Gina, hindi kasi binantayan ni Adan si Eva. Marunong magdagdag ang mga babae. Ayan. Ayan. So, binigay ang word ng Panginoon sa lalaki. Okay? Next tayo dyan. The fall. So, nasa letter B na po tayo. Yung pinaka-eksena. Sabi po sa verse 4, you will not certainly die. Ayan, naulit lang. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from your eyes will be open and you will be like God, knowing God and good and evil rather. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. Ito, pansin ko lang. Nandiyan siya. Pansin ko lang. Ewan ko kung nagawa nyo na to mga babae. Sa atin kasi, ito pansin ko kay Pastor Julius, pag sinusubuan ko, nga din kaagad, walang tanong-tanong eh. Parang ganun yung nangyari. Na? Ibinigay, o o kagat, o kain. Jen, nasubukan mo na ba? Kay, nasubukan mo na ba? Binigyan mo ng pagkain, sinubuan mo, nga naman agad? O, diba? So, yun yung pansin ko. So, yun din yung pangyayari dito. Next tayo. Subo na lang. Paggagalit. Okay. Sabi po sa 1 John 2:16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. So, nakita ni Eva na maganda, good for food, pleasing for the eyes. Yan yung pumapasok na yung tinatawag po nating fruit of the tree was good for food, lust of the flesh, good for food. Siyempre, maganda. Sino ba ang manunukso ng halimbawa, kumpare mo nung nasa world pa, pare halika, may papakilala ko sa'yo. Siyempre, magpapakilala ka ng maganda. Siyempre naman, ganon katuso ang kaaway. Pleasing to the eye. O siyempre, nakita mo maganda, sexy. Ayan. Ganyan, tumukso ang kaaway. So next, sabi dyan, desire for gaining wisdom. Sa ating mga tao, yung pride of life natin, yung fried chicken natin, madalas dito tayo tinitira. Mananampalataya at hindi mananampalataya. Dito tayo inaatake ng kaaway. Pride of life. May natututunan po? Amen. Next po tayo.
Sa letter C na po tayo. Letter C, sabi po dyan, then the effect of sin and man's tendency. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So lahat naman po tayo dito, mature na. So they sewed fig leaves together and made covering for themselves. Sabi diyan sa 8, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Ano na ang nabuksan sa kanila? Ang kanilang kaisipan, kasi sabi nga, pag kumain ka dyan, malalaman mo na ang masama at mabuti. Sino na po sa inyo nakakita ng fig tree? Amen. Picture. Masarap yan. Pero kung naglakad-lakad po kayo doon sa Thanksgiving natin last year, may puno ng fig tree doon. May puno ng fig tree doon nasa side doon. Ang fig tree, ang kanyang dahon ay para siyang okra. May mga sa amin, may budo-budo. Yung may mga patusok-tusok. So ano ang sabi po dito? They sewed fig leaves. O di ba? Ang kate. Imaginein po natin yung ginawa nila. Kasi nga, natuklasan na nila na sila ay hubad. So, itinago nila ang kanilang mga masiselang katawan. At the same time, sa kanilang pagtatago, nagtago na rin sila sa Panginoon. Kasi, nahihiya. At the same time, alam nila na nakagawa sila ng mali or kasalanan. Okay. Fig, ayan po. At kung sa mga yung nakasama namin sa sa tour last year, ay hindi, 2000 may fig tree din doon kasi namitas pa ako ng bunga. Sa pinag-check-inan naming place, meron din doon. So kung kanina, yung letter C, ngayon naman, God responds then judgment. Kung kanina, sa letter C, yung sinasabi sa letter C kanina is yung okay, balikan natin ha. Effect of sin. Ngayon, lagi niyo pong naririnig sa amin, when it comes to sin, sin always have, consequences. Pero ang Panginoon po natin, pagdating sa nakagawa tayo ng kasalanan, ito yung judgment ng Panginoon. Ngayon, kung nabasa po natin ang Genesis chapter 3, ano kaya yung mga kaparusahan doon sa serpent, doon kay woman, at kay Adan? Okay, alam ko, yung iba sa inyo alam na yung mga kaparusahan. Sabi dyan, yung response ng Panginoon, God will still call you. Diba? God is so good. Even na ganun ang ginawa ni Adan at saka ni Eve, God still call them. Next is, God will ask the truth from you. Sabi nga, di ba? Ang ating Panginoon, sabi ko, lagi naririnig natin kay Kuya Rod, na God is omnipresent, omniscient, God knows everything, and God sees everything. But, sabi nga, God will ask the truth from you. Okay? Yun ang ginawa niya sa dalawa. Tinanong niya sila, nasaan kayo? God will proclaim judgment. Ito po yung lagi nating tatandaan at laging sinasabi rin ni Pastor Julius, God is a God na mapagmahal. Pero, pagdating sa mga ginagawa nating kasalanan, merong kaparusahan. God is a loving God, but He is just. Yan po ang lagi po nating tatandaan. Next po tayo.
Kadugtong lang po neto. Okay. Siyempre, sino yung tumukso? Sa serpent. Meron siyang curse sa serpent. Matindi yan eh. Parusa. Ay, hindi parusa. Sumpa. Ayan. May kaparusahan, may sumpa dun sa serpent. At ano kaya? Nasa Genesis 3 pa rin yan. Sabi dyan, God cursed the serpent. Okay, wait lang ha. Okay, siya ay gagapang. Gaano kahirap yun? So, ibig sabihin, bago siya pinagapang ng Lord, maaring siya ay maaring lumilipad. Nakatayo. Kasi usually, pag tayo ka, bagsak, gapang. Ayan. So, pero wala namang nakalagay. Pero yung curse nandoon. Gagapang siya. At kakain ng alikabok or dust. Ayan. Kakain siya ng dust. Alam niyo, sabi doon sa commentary, pag sinabing eating dust is nangangahulugan, he is defeated. Talunan na siya. Ayan. So sabi dito naman sa verse 16, God punishes the woman through childbearing. Okay. Ayan. So sa mga nanay na experience na to, nahirapang manganak, mapa-normal, mapa-CS. Hindi lang sila maghihirap pag sa CS, hindi lang sa sakit, kundi sa sakit ng bulsa. Parang doble sakit. Oo. Kasi, ayan, namana. Dahil sa lola or unang magulang natin. So, kayo naman mga lalaki, kasi kayo yung binigyan ng responsibilidad. Mas mabigat ang inyong responsibility. God punished man through painful toil. O, pansinin nyo. Pero sa ngayon, parang mas mahirap sa ating mga babae. Bukod sa 9 months, bukod sa manganganak, bukod sa magsi-CS, bukod sa sakit ng bulsa, dahil sa kahirapan ng buhay, pupunta ka pa ng abroad, magtatrabaho ka pa. Nasaan ang katarungan? No? Pagkatapos, iniwan yung mga asawang lalaki doon sa Pilipinas. Ayun, hindi pa rin natuto. Binigyan na sila ng responsibilidad pagtrabahuhan. Pero pag iniwan sila ng mga asawang babae, anong ginagawa sa Pilipinas? Pero huwag kayong mag-alala, vice versa rin naman. Ayan. Vice versa. Fair. Ayan. Vice versa. So, yan po ang judgment ng ating Panginoon sa ginawa ni Adan at ni Eva. Ayan. Next. Ayan naman. Ito yung atin pong, sa kagaya ng sabi ko kanina, ito yung ayayakapin natin. God promises victory through the seed of the woman. So, ngayon, sino ang tinutukoy ng seed of the woman? Very good. Ang ating Panginoon. Andun man, nakagawa sila ng kasalanan, but sabi nga natin, God is so merciful. God, full of grace, na though nagkamali sila, siya pa rin ang ginamit para sa ating pong Panginoon sa kanyang pagkasilang. Through the life of Mary by virgin birth. Ayan. So, yan po yan. Next po tayo. God's provision and grace. Ayan na yung provision. Yan yung ayos po. Ayan. Okay. So, God's provision. Sabi po sa verse 21, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Diba? Sobra, labis-labis ang pagmamahal ng atin pong Panginoon sa dalawang nagkasalang magulang natin. Kasi, andyan na binigyan din sila ng garments of skin for Adam and his wife and clothed them.
Ayan, ganyan kabuti ang atin pong Panginoon. Sabi nga po dito, in this, we must see that a sacrifice has been made for them to be clothed. An animal has to be killed for their cloth. Siyempre, bago ka tayo magkakaroon ng skin ng isang tupa. Yung iba, high-tech na ngayon kasi tinatanggal lang yung kanilang mga balahibo. But that time, kailangan muna nilang mamatay, mag-sacrifice para magkaroon ng idadamit si Adam and Eve. As we sin, not only us, but others also suffers from it consequences. Totoo o hindi. Madalas to, kung magulang ang nakakagawa ng kasalanan, who suffers? Children. So, sa buhay natin bilang Kristiyano, nawa, since tayo pa'y nandito, hindi po natin maiiwasan ang magkasala. But, we are blessed kasi when God umakyat na sa langit, iniwanan niya ang banal na Espiritu para po tayo magkaroon ng comforter, helper, na siyang magkukonvict sa atin when it comes to sin. Ayan. So, yan po yung, kawawa naman ko, yung tupa. Ilan kayang tupa ang nagsakripisyo para magkaroon lang ng damit si Adam at saka si Eve. Next po tayo. Kanina, provision. Ngayon, we can see the grace of God. Sabi po dyan, and the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Basahin po natin sa Tagalog. Halos ano to? Genesis 3:22. Okay. Sabi po sa Genesis 3:22. Sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang masama at mabuti, hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay. So the tree of life. Kinain na nila ang knowledge of good and evil, pero hindi na inalaw ng Lord na kumain pa sila ng tree, bunga, at baka hindi na siya mamatay. So, tree of life. Yung life and eat and live forever. Tree of life na kung saan, syempre, bago natin makita ang Panginoon, kailangan muna nating, kailangan nating mamatay. Okay. When it comes to salvation po natin, andoon na, pag tinanggap na natin ang ating Panginoon, bilang tagapagligtas, at the same time, bago, ito po yung lagi nating tatandaan, medyo nawawala na kasi, sa panahon natin ngayon, more on acceptance sa Panginoon na when it comes to salvation. But, before we will accept Him, kailangan muna natin ng confession muna. After ng confession, repentance, then acceptance. Yun ang lagi nating tatandaan. Kasi bago ko mo naman siya tanggapin, syempre, nagkasala ka. Accept mo ba kaagad? Kailangan muna natin mag-confess at mag-repent. Yun po dapat yung ating ginagawa. So, yan. Kung kakain, hindi na inalaw ng Lord na kumain siya ng the tree of life para nang sa ganon siya ay mamamatay. Next po tayo, after ng provision, grace. Next is, eto naman siya. Eto, kanina napasadahan na natin. Mankind falling into temptation. Noong nagkaroon na ng temptasyon si Adam and Eve, losing your innocence, sabi nga, nawala, nabuksan na yung kanilang kaisipan. Be ashamed of your current state. Nawa, sa atin bilang mga Kristiyano, nararamdaman po natin to pag nagkakaroon po tayo ng pagkakasala. Andoon yung atin pong andun yung hiya po natin. So next po is, you will hide from God. Aminado po tayo na lahat nagkakasala or nagkasala. Amen? Madalas, yung mga iba, maaring yung iba, hindi na dumadalo ng bahay-sambahan, busy sa trabaho.
At maaring isa sa mga ito ay dahilan na kung bakit hindi sila dumadalo. They are hiding from God kasi maaring sila ay nagkakasala. Pero ito po yung lagi nating tatandaan. Ang bahay-sambahan is kagaya siya ng hospital. Na tayo ay may karamdaman, ang ating bahay-sambahan ang ospital. The more na nagkakasala tayo, the more na lumapit tayo sa Panginoon. Hindi para magtago sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Palakpak po ang tulog! Pero attentive pa rin naman kayo. So yun po yung lagi po nating tatandaan. Ayan. So, yan po yung mga kaganapan kay Adan at saka kay Eva. Dagdag ko lang po doon sa dito sa may asan na ba yon? Dito. Sabi po dito sa verse 22, God did not want mankind to be forever in enmity with Him, living in a state where we do not need God to guide us on what is good and evil. Sabi, driving the man and his wife out of the garden was an act of merciful grace to prevent them from being sustained forever by the tree of life. So, hindi hinayaan ng Lord na manatiling ganon ang sitwasyon ni Adan at saka ni Eva. Na manatili silang, pag kumain pa sila ng tree of life, is ang doon na hindi sila makakaranas ng kamatayan. Okay, next po tayo. Dito na po tayo. God will search you. Ayan, okay, God will call you. God warrants your confession. Do you think, doon sa naging action ni Adan, is there any confession na ginawa niya sa Panginoon? Mga lalaki, nag-confess ba si Adan? Meron bang confession naganap? Eto madalas. O yan, naninisi ang mga lalaki. Naninisi sila. Yung babaeng ibinigay mo sa akin na helper ko. Pinakain niya. Para praise na lang po Pinakain ako. Oh, ayan. Hindi nga Oh, maaway na sila. Okay. Oh, mga babae at lalaki. So sabi diyan, God will give His righteous judgment. God is a God of righteous and pagdating sa judgment is He is fair and just. Okay, next po tayo. Sabi po sa Romans 5:14, ayan. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command as did Adam, who is a pattern of the one to come. So, sabi ni Paul, represents Adam as a type, a picture, a representation of Jesus Christ. Both Adam and Jesus were completely sinless men from the beginning, and both of them did things that had consequences for all mankind. Nung hindi pa nagkasala si Adan, they are sinless, di ba? Nung wala pang panunukso na nangyari. Ganon din ang ating Panginoon. Siya rin ay sinless. But, because of His love for us, inako niya yung ating kasalanan. So, lahat ng ginawa ni Adan, at even kung ano man yung ginawa ng Panginoon, meron ding consequences. Kasi since siya yung umako ng ating kasalanan, ano ang ginawa sa kanya? Siya ay ipinako sa krus at nabayubay. So, sabi nga, dun sa nabasa ko, the first Adam is si Adam, and the last Adam is Jesus. So, yun po yung lagi po nating tatandaan, na sa buhay po natin, nakakagawa man po tayo ng mga kasalanan. Mga kasi, hindi na natin mabilang. Pero, yun po yung lagi po natin tatandaan. How God loved us so much.
makita po natin dito sa mga unang magulang po natin, He did everything for them kahit na sila ay nagkasala. Next po tayo. Sabi diyan, pakibasa nga po. Tama, mali. Tama. So, ang bata, kahit hindi mo yan turuan magsinungaling, marunong yan. Nasa loob pa lang po tayo ng sinampupunan ng ating mga magulang, tayo ay sinungaling or makasalanan na. Kasi, ito yung tinatawag po nating minanang kasalanan. Next po tayo. Pabasa po ulit. Ayan, amen po dyan. Sabi ko nga, wala ni isang matuwid, lahat po tayo ay makasalanan na nangangailangan ng ikaw ang tagapagligtas. Ayan. So, sino yon? Si Jesus. So, andun po na mula noon hanggang sa oras na to, makita po natin yung pagmamahal ng ating Panginoon at pagmamahal ng ating Amang nasa langit. Sabi nga po, John 3:16, recite! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yan ang unang-una kong natutunang verse sa Bible. Kaya, yun po yung lagi po nating tatandaan. Pangkalahatan, walang pinipili ang Panginoon. Pero walang pinipili ang Panginoon. Sabi nga, sa kanyang sovereignty, He can save whoever He wants to save. He can change whoever He wants to change. So yun po yung lagi po nating tatandaan. Hindi yung katabi mo, hindi yung magulang natin, hindi kung sino man ang ikakaligtas nating lahat, kundi ang pangalang Jesus lamang. Yan po ang lagi po nating tandaan. At lalong hindi sa gawa natin tayo maliligtas. Amen po ba doon? Yun ay bunga ng ating pong pagtanggap sa Kanya. Yun po yung lagi nating tatandaan. Next. Sabi po dyan, sa Romans 10:9, sabi po dyan, pakibasa po. Okay. Biblia na po ang nagsasabi niyan, hindi si Pastora Gina, hindi si Pastor Julius, kundi ang Biblia. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. At hindi rin po yung sambahang JIL yan, ha? Kasi Jesus is Lord. Walang bahay-sambahan ang makakapagligtas, kundi ang ating pong Panginoon lamang. Pag sinabi po nating Lord, this is His title, it signifies relationship who is to you. Sino nga ba si Lord sa buhay mo? At pag sinabi natin Jesus, His name, Yeshua, Jehovah is salvation. Pag sinabi natin Christ, His mission, it is Greek of the Hebrew word, Mashiach, the Messiah, the Anointed One. Hindi yung inaantay ng mundo na biguan. He is our anointed one. Itinalaga at siya ang ating tagapagligtas, ang ating salvation. Next po tayo. Sabi po dyan sa verse 22, and the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed. Kagaya ng nasabi ko kanina. Pag kumain pa siya ng the tree of life, hindi na siya mamamatay. So, kailangan muna nating mamatay para nang sa ganon, pag ikaw, tinanggap mo ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Lord, see you. Pero wag muna ngayon. Sino bang gusto nang mauna? Ayan. So, yun po yung lagi nating tatandaan. Oh, meron na bang gustong mauna?
Mag-worship leader. Wala no. Magpapaawit pa. Ayan. So, yun po ha. Okay. Siya lamang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Next po dyan. Sabi po sa Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man, okay, sino ang tinutukoy dito? One man? And death through sin, si Adan. And in this way, death came to all people because all sin. So, si Adan yan. Dito naman sa Romans 5:17, for if by the trespasses of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Okay, may isang nagkasala, may isang tagapagligtas. Okay, yan po ang atin pong Panginoon. O, sinong may kasalanan daw? Sige. Ayan, sabi dyan, isn't it wonderful to know that God did not allow Adam to eat from the tree and live forever, physically alive but dead spiritually. And now for us, He is pointing to another tree and to that one who hangs on the tree, that the promise of eternal life will be found. So, di ba, andoon, pag kumain pa sila ng tree of life, walang kamatayan. Pero, doon po sa kinain ni Adam and Eve, doon sa Garden of Eden, they die physically or spiritually? Spiritually. Then, sabi po dito, and now for us, He is pointing to another tree. Ano yung tree na ito? And to that one who hangs on that tree, that the promise of eternal life will be found. Lahat tayo nakakaranas ng pagsubok, ng problema, ng lahat ng nararanasan ng mundo. Pero sabi nga, kung nakakaranas tayo, si Job, ang daming naranasan. Pero sabi nga, kung tayo ay nanghihina, kung tayo may karamdaman, tingnan natin yung isang man na nakahang sa isang tree, na nabayubay dahil sa ating kasalanan. Pero sabi nga, doon man sa kanyang kamatayan, merong buhay na walang hanggan. Amen po ba doon? Amen. Asan tayo? Okay, next. But the gift is not like the trespass, for if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. Ayun, buo. Lahat tayo. Lahat tayo, baga, nag-benefit, hindi nakinabang. O, ganun din pala yun. Nag-benefit ng ginawa ng atin pong Panginoon. Sa kanyang ginawa, lahat tayo ay naligtas. Sa Romans 5:21, sabi po dyan, so that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. So, hanggang dyan kanina yung binasa, ay Romans pala yun, no? Okay, hanggang dyan kanina yung binasa ni Kuya Eman. Basahin po natin sa Tagalog. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans. Dito sa 5:21, sabi po dito is 5:21. Tama ba? Ay, Korinto na ako. Kaya pala wala. Okay, 5:21 sabi po dito, kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman naghari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagwawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. O di ba?
sa mga pinagdadaanan natin doon sa, kumaga, si Adan at si Eva kasi eh. Pero, lagi po nating titingnan yung grace ng Panginoon. Though sila'y nagkasala, but God, ginawa niya ang lahat para tayo ay maligtas sa ating kasalanan. So, kung babalik-balikan po natin yung pangyayari doon sa Genesis, isipin po natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin pong lahat. Okay. Bago po ako punta dito sa panghuling slides, baka tanungin niyo ako, sino ba talaga pastorang may kasalanan? So kanina, sabi nga po natin, ipaparaphrase ko na lang, dun sa word ng ating pong Panginoon, si Adan ang binigyan ng responsibilidad. Siya rin ang binigyan ng command na huwag kumain ng prutas ng knowledge of good and evil. So, kayo bilang lalaki, when it comes to our family, you are the head. Kailangan andoon din na bantayan natin yung asawa nating babae. At the same time, yung kayo bilang lalaki, sabi nga sa akin bilang nandito na nakatayo, when it comes to our family din, you as the head of the family, must teach, or sabihin na natin mas maganda siguro na kasama nating mag-aral ng salita ng Panginoon ang ating asawang babae. Napakahalaga. Kasi malalayo tayo sa temptasyon, both sa ating dalawa, kung magkasama kayo dito. But, kung kayo ay magkalayo ng asawang babae at ng asawang lalaki, give time. Give time na magkaroon kayo ng prayer, magkaroon kayo ng Bible reading each other. Yung communication kasi napakahalaga. Yun ang pinaka-reason kung bakit madalas ang babae at ang lalaki nakakagawa rin ng temptasyon or kasalanan. Kasi yun yung dapat. Yung communication natin sa isa't isa hindi nawawala. At the same time, yun din, nawawala na rin sa atin yung word na I love you, yung word na I miss you, yung Lord na I'm sorry. Kahit ikaw na lalaki, kung nakagawa ka ng kasalanan, even to your children, napaka-importante that they are our first ministry. If we will educate our husband and wife, and especially we parents, we must educate also our children. Kasi pag lumaki sila, dadalhin nila yon. At napakahalaga na ang mga anak is na-educate sila or natuturuan silang mag-Bible study. Alam niyo kung bakit? Maaring kayo yung ilo-look up ng nila. At lalo na pag babae ang anak, ito pansinin nyo, maagang nag-aasawa ang mga anak na babae kasi maaring hindi nakikita nila or nararamdaman nila sa loob ng pamilya yung pagmamahal. At maaring yung mga anak na babae, hindi nila nararamdaman sa ama nilang lalaki yung pagmamahal, kaya sa ibang lalaki nila hinahanap. Maaring yung kanilang boyfriend. So we, bilang mga magulang, tayo po ay kasangkapan para ma-transfer sa kanila yung salvation na natanggap po natin. Tayo bilang mga nanandito na talagang ginamit ng Lord at dito nakakilala, nawa wag lang po tayong Kristiyano sanguso. Nawa dito. Pero, yung dito natin, bantayan din natin to. Kasi sa pag-aaral natin, mapaglinlang ang puso natin. So, dapat babantayan din po natin. Ipasaliksik lagi natin sa Panginoon. Kagaya ni David, Lord, give me a pure heart, search my heart. So, tayo bilang mga Kristiyano na tumanggap na sa Panginoon, lagi po nating ipapakorek yung puso natin sa Panginoon. Amen po ba doon? Amen. So, ngayon, sino ang may kasalanan, lalaki, babae? Ayan. Ako. So, ayan, nilikha tayo ng Panginoon. Pero sabi nga, kayo bilang mga lalaki,
yun pa rin, responsibilidad nyo, yung mga asawa nyong babae. Kayo din, syempre, bilang helper, help each other. Lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Maliwanag po ba tayo doon? Amen. So pag tinanong kayo ng mga anak nyo, nanay, tatay, sinong may kasalanan doon sa Garden of Eden? Ikaw ba tatay o ikaw ba nanay? Si nanay pa din. So, yun po yung lagi po nating tatandaan. Next po tayo sa huling slide po. Pakibasa ng malakas. Okay, sa Tagalog po. Oh, wala na. Gutom na ang bawat isa, hindi na nabasa ng maayos. So, yun po lagi po natin tandaan. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan saan? Spiritual. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo, Jesus na Panginoon natin. So, sabi nga, it's a free gift. Yun pa rin, hindi kung kanino, hindi sa ate mo, hindi sa nanay mo, hindi kay pastor ang ikaliligtas ng sangkatauhan, kundi pangalang Jesus lamang. At sinabi nga sa kanyang salita pa rin para praise, walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na ikaligtas ng sangkatauhan, kundi ang pangalang Jesus lamang. Maliwanag po ba tayo doon? At lalo't higit, hindi sa ating mga gawa, hindi sa pagcha-charity natin, tayo maliligtas. Kundi ang pangalang Jesus lamang ang ikaliligtas ng sangkatauhan at si Jesus lamang ang itataas ng bahay ni Emmanuel mula noon hanggang ngayon from Genesis to Revelation. Bible-based lang po tayo. Amen po ba doon? Amen po. At nawa, meron po tayong natutunan pagdating sa the fall or pagkakasala ng tao. At yan po, sa Diyos lang ang papuri at pasasalamat. Manalangin po tayo.